Isang na lamang subok pa lang kailangan at makukuha mo na. Hindi mo alam na yung negosyo mong pinasok, isang na lamang palang subok, yun na pala ang unlock ng potential mo and you will go, wow, boom! Kung binuksan o nung nagkaroon ng light bulb, ilang beses tinry ni Thomas Edison? Ilang beses siya nag-experiment? Not once, not twice, not thrice, not even 10 times, not even 100 times. Ilang beses niya sinubukan? 1,000 times. Bago siya nakapagpailaw ng mundo. At nung mapailaw niya, sabi niya, Eureka! I found it. Eh, isa na lang palang try, bina-adjust na lang siya, iingat na pala yun. Wala sana tayong ini-enjoy na liwanag ngayon ng mga ganito. Nasusubukan. At huwag mo din sasabihin, hindi mo kaya kung isa, dalawa, tatlong beses mo lang nagawa. It should be multiple times you have tried until magtagumpay. Kaya kasabi ng kasabihan, try until you may nagsabi bang die until you succeed. And if you don't succeed, try again until you die na. Ibig ko sabihin, hanggang sa dulo. Sabihin mo nga yung katabi. Meron kang gift. Mag-share ka ng Word of God sa harap ng maraming tao. Amen? Nagkukulang pa rin kayo, naghihirap pa rin, ang ganit-ganit pa rin ang pasok ng blessing. Ano ba ang mga weakness? Number 3, you are spiritually afraid. May faith ka naman, pero kapag nakaharap ka na sa bagyo, yung fear mo nangingibabaw. Pero habang wala pa yung bagyo, taas ng faith mo. Pero pag tumating na yung challenge, nagpo-collapse. At ang nanginginig mo ay fear. At pangapat, you are mentally exhausted. Sino po dito ang nakaranas ng mental exhaustion? Pagod ang isip. Sabi mo sa iyo katabi, pagod na ang isip ko. Bakit? Kasi lagi kang tumatakbo sa isip. Kaya napakagod na yung isip. Na ang buhay nga pala sa mundong ito, hirap lamang. At darating ang time, dahil siya'y tumanggap sa Diyos, may grand reunion kami sa langit. Ang buhay natin dito sa atin lang, ang iglap lang. Ang paghandaan mo yung habang buhay, dapat ay mga mukhang yan. Pagkakaganda at pagkakatuwa ko. At dapat ay hindi bagay sa impyerno yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bagay sa impyerno. Dapat magkita-kita tayo doon sa piling ng Panginoong Diyos. At mangyayari yun sa JA1 family. All who labor and are heavy laden, and you will receive rest. Sinabi ba dyan na manood ka ng Netflix maghapon kasi you deserve it kasi pagod ka kahapon? And you will receive rest. Ano ba ang sabi? Ang sabi dyan, come to me, sabi ni Jesus. Ang pahinga mo ay hindi mo makikita sa panonood ng Netflix sa buong maghapon. Hindi rin yan sa paghiga mo at pagtulog mo maghapon. Makukuha mo pala ang rest mo kapag may nilapitan ka. At yung paglapit na yun, doon mo ilapit sa Diyos. Kapag lumapit ka kay Jesus, doon mo makukuha ang rest. And take note, yung rest na yan, ang original translation niya sa Greek, original translation ng manuscript ng Biblia sa Greek, hindi rest, restoration. Kapag lumapit ka lang pala sa Panginoong Jesus, hindi ka lang nakakapahinga, ikaw ay i-restore ba niya? Kung gusto